Halos 50 pakete ng shabu ang nakitang palutang-lutang sa karagatang sakop ng lalawigan ng Ilocos Sur. Inaalam ngayon ng otoridad kung saan galing ang mga iligal na drogang ito habang nagtatag na rin ng checkpoint ang otoridad sa mga border point sa Ilocos Sur at mga kalapit na lalawigan. Si Mar Gabriel sa balita. 18 pakete ng hinihinalang shabu ang nasabat ng otoridad sa Ilocos Sur kaninang umaga. Nakasilid daw ito sa itim na sako nang matagpuan ng isang mangingisda na palutang-lutang sa dagat na sakop ng Villamar sa Kawayan, Ilocos Sur. Noong Lunes, 26 na pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 163 million pesos ang itinurnover din ng isang mangingisda sa San Juan, Ilocos Sur. May mga Chinese marking din ito, gaya ng mga nasabat na droga ngayong araw. Pero nung mga pictures na nauna, parehas na parehas siya. May mga Chinese characters. Pati yung pagkabalot pa, ay nakita ko yung picture, it's almost the same. So ang ginagawa ng ating forensic ngayon nandoon, the same thing for confirmation. At wini nila kung magkano talaga yung net na bigat ng ating na-discovering hinihinalang shabu. Inaalam pa ng otoridad kung saan galing at kung talagang intensyon na ibagsak ang mga droga dito sa bansa. Kasama rin sa sinisilip ang modus ng mga sindikato na nagpuslit ng droga sa Alitagtag, Batangas. Baka ito ay talagang nilaglag lang, may kumuha, then they will be traveling by land or sa other areas. No? Kaya titingnan namin yung ganyang anggulo. That's why may mga checkpoints na kaming ginagawa ngayon by land. Ang PNP Maritime Group tumutulong na rin sa pagsuyod sa territorial sea waters na sakop ng Ilocos Sur at mga karatig lalawigan. 3 team na may 30 tauhan ang nagpapatrolya para alamin kung may iba pang palutang-lutang na droga sa dagat. Alam na natin na yung karatig bansa natin is China yung and Taiwan sa taas. But we did not discount the fact na probably nagkataon na lang yun, na nalaglag or wala namang na-establish na modus operandi na nagbabagsak talaga doon. This is the first time naman that I hope this will be the last time because syempre buti nga lang nakuha ng mga fishermen at sinurrender. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa grupo ng mga mangingisda sa lugar upang agad na ipagbigay alam kung may mga matagpuan silang kontrabando sa laot. Mar Gabriel para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.